Do you guys believe ba na it's okay to cut off these type of people in our lives? Kahit relatives mo pa sila. Relatives or family or friends ba ito? Triggered ako dito talaga sa ano na to. Kasi parang bakit ba kayo nagko-control? Ba't hindi nyo na lang supportahan? Like, why are some families so not knowledgeable about things in life nowadays? And diba nandyan naman tayo as a family to support. Mahirap kasi dyan yung kampihan eh. Yeah. Lalo na kapag family, kampihan. So, yun din yung iniiwasan namin. Tsaka ako, Diba? nasasad ako dun sa part na threaten siya ng family niya na ika-cut off yung support. Oh. Like, Very ang sad ng part toxic. na yun. Naalala ko nga dati nung sinabi ko sa parents ko na marketing yung course ko, sinabi ng tatay ko, ano yun, magbebenta ka sa ng isda? Ganun. Siya pa magbenta daw sa palengke. Welcome back to Trigger! Yes! Okay. Let's go! May ganitong mic kasi nandito kami ngayon sa private room ng Aqua Party Club. Club. Where you can dive into freedom. Freedom. Where you can dive into Freedom. Okay, di ba? Okay. Para klarong-klaro talaga, di ba? Okay. Ayun na nga, kamusta naman kayo? Well, okay, before tayo magkamustahan pala, ayan, may mga pagkain tayo ulit. Thank you so much, Aqua Party Club, for all of this. Meron tayong pork tonkatsu dito, meron tayong maki, and then meron din tayong shrimp tempura. Nasaan na yung shrimp tempura? It's missing. Into action. Yeah, Oo, wait lang, padating wait siya. Oo, pero ayun, padating siya mamaya-maya lang. Pero yan yung makakainin natin today. And before we even start with anything, kamusta kayo? Okay naman. Okay right now. Parang, hindi, nasa ano ako ngayon kasi kakatapos lang ng yung the musical that I was in, yung Once on This Island. Tapos, alam niyo naman, di ba, hindi niyo ako nakita, di ba? Lagi ako wala. Kasi sobrang tagal nun na parang, sobrang work ako every day. So, ngayon yung month na parang medyo nakaano ako. Correct. Nakahinga-hinga, ganun. Correct nga, 'di ba? Ngayon ka na lang nga rin ulit nakabalik. Parang last ano na lang oo. din natin, 'di ba? Kayo ba? Kamusta naman? Ako naman, pagod. Pagod. Siguro dahil tuloy-tuloy din yung work. Blessed naman, sobra. Yes. Para sa akin, masaya ako na pagod ako. Ganun talaga pag Oo. nagbe-business, bro. So, Yeah. ganun talaga. Like, Very much. expected naman and masaya ako. Yes. Yeah. How about you, Chess Cakes? Ako naman ganun din, busy taping, ganun, tapos events din. Pero again, at the end of the day, it's a blessing naman talaga, 'di ba? Oo. And syempre, one of na-bless tayo with shout-outs from our viewers and comments from our viewers. Ayan. From the episode, Is Gen Z the Most Insecure? Okay? So, Thea, basahin mo. Kasi Okay. parang para sa'yo to eh. Oh my Oo. gosh. Sabi ni Adeline O. People nowadays have become so judgmental that they have forgotten that they too are not perfect and that they also have flaws. Blurting out insensitive comments is so easy with access to technology. P.S. I love your skin color, Thea. Oh, thank you po. So beautiful. For every one person that judges you, for sure there is another one that admires you for who you are and makes you their inspiration. Thank you so Yes. much. Alam mo ba, Thea, kahapon nung nasa gym tayo, Oh. sinabi ko kay Sean, ang ganda talaga ng kulay ni Thea, no? Yeah, Kakaiba. it is really nice. Thank you po. Yeah. Para siyang nag-shine. Wow! Yun yung sinasabi ko kay The Sean. Thank you, thank you, crowd. thank you, thank you, Yes, thank that's you, really thank you, true. guys. Pero ayun, thank you so much guys. Don't forget you can leave comments down below and of course, 'di ba, i-feature namin 'yan soon enough in our next Yes. episodes Thank you pa so talaga. much. Thank you so much, Adeline. Correct. Pero ayun na nga. Guys, let's talk about something toxic naman. Mahilig tayo sa mga toxic Oo, eh. pero hindi na to hindi na toxic na jowa. Maiba naman tayo. Oo. Punta tayo sa toxic na family member Oh, na. kamag-anak. Kamag-anak. Dahil eto na, syempre November na, malapit na magpasko, malapit na yung mga reunion. Yan. Correct ka Uwi kayo sa dyan. mga probinsya nyo, tapos makikita nyo na yung mga kamag-anak nyo, makakarinig na naman kayo ng, ay, parang tumaba ka, yung mga ganon. Yes.
Correct ka dyan. diba? Oo. So, ano naman yung... Uy, ang laki na niya. Dati ganito lang. So, ngayon, ang laki na niya. Oo, Ah, Ganun right. parati. okay. Akala ko iba yung malaki. Okay. Diba? Oo. Diyos ko! Kinabahan ako doon. But anyways, sana lang din. Ay, sana lumaki. Sana nga lang din Sana lumaki. lang din lumaki. Pero anyways, ano ba yung mga thoughts nyo sa mga ganyan? Meron ba kayong mga Or kayo, ano yung na-experience? pinaka, isa sa mga memorable na naiisip ninyo na naka-experience kayo ng toxic na? Oo, experience. Hindi yan naman yun. kailangan pangalanan kung sino yung Pwede relative na Jack yun. at Emma, oo. alam mo naman yun. Okay, so, kwento ako. Okay. May naalala ako ngayon eh. Si Jack, eto, relative ko siya. Very close. Relative Okay. or family? Basta Basta yun. Relative equals family. Yun Family relative. Relatively a family. naman. So, meron nang naalala ko tong statement na to. Sinabi niya sa amin is, okay lang magalit kayo sa akin. Pero kapag nagalit yung girlfriend ko, baka iwan niya ako eh. So it's better that you guys get mad at him for something he Wait, did. ano yung versus- context? Bakit niyo yun nasabi? Na nakalimutan ko kung ano yung parang pinag-awayan or siguro yung argument. Pero for sure, sobrang ano lang yun, sobrang petty lang. Pero yung statement kasi na yun, yun yung parang nagulat ako and never ko makakalimutan kasi parang ang toxic nung mindset na yun. Na parang na-feel mo ba nun na parang mas binavalue niya yung girlfriend niya? Oo. Kasi, andun din ba yung parents mo nun nung sinabi niya yun? Or kayo lang? Andun din yung parents ko. And yung parents ko, natawa lang din sila. yung So, family... how did that make you feel? Well, siguro since parang malapit ako sa tao na yon, hindi naman nagbago yung parang tingin ko sa kanya. Pero parang ang inisip ko nun is gusto ko siya tulungan na wag niya isipin ng ganun. Kasi parang na-feel ko nun is baka parang hindi lang siya masyado komportable sa amin, ganun. And siguro pag ganun kasi yung nararamdaman ko, parang na-feel ko na nagkukulang ako. Gets ba? Okay. Pero may ganun kasi talaga sa family, 'di ba? Yung parang hindi mo parang dahil mas relax ka kasi nga iniisip mo na family mo naman yun, they will always be there for you no matter Yeah. what. So medyo hindi mo na Na-appreciate. mind. Tsaka hindi mo rin masyadong minamind kung ano yung sinasabi mo. Kahit alam mo na parang off siya. Kung parang halimbawa, kung nasa friendship ka na setting, hindi mo yun sasabihin. Oo. Pero dahil family mo yun, masasabi mo yung mga bagay na ganun kasi parang alam mo naman na at the end of the day, di ka naman nila iwan or what. Well, siguro, totoo naman talaga yun na, Oo. na kahit anong mangyari, hindi namin siya iiwan. Pero, ang masaklap lang doon is, dapat hindi ganun mag-isip. Kasi at the end of the day, you still have feelings Yeah. na nasasaktan ka din. Kahit family member mo pa yung nagsabi nun or whatever. Totoo. Meron tayo nga, ikaw ba, Cheska? Meron ka naalala na? Mga situation. Oo. I think so, pero it wasn't really like towards me. It was towards like, especially like sa brothers and sister ng mom side ko. Like, some of them could be toxic, you know? Pero kasi I don't live with them, we don't live with them. Pero parang mga naririnig ko lang ng mga kwento naman, like, it's more like, parang, you know, about things. Like, say, for example, itong bahay na to, sila yung syempre, split yun into them. Split yun into them, pero ayaw nitong isa na
ibenta tong bahay just because ayaw niya lang. Yung mga ganyan na nagiging toxic siya kasi parang, what for are you holding Yung parang sila lang hindi nagkakaintindihan. Yung mga ganyang bagay lang. Okay. So, that turns toxic kasi lumalaki yung ano. Okay, pero before anything else, guys, tawagin lang ulit natin, Kim Sontan! Thank you so much! Ayan! Alas na kasi muna siya eh. Thank you for having us! Bye-bye. Thank you, Ingat thank you ka! so much. Thank you, bro. Oo. Yes. Ayun po guys, if may time po kayo, please visit Aqua Party Club. Yun lang. Ingat! Thanks, Kim Son! Congratulations on this place. But yeah, ikaw, Thea, meron ka? Wala akong maalala na specific moment, pero may time din ako na yung I dreaded nga seeing family kasi alam ko na makakarinig lang ako ng yung mga comments about yun nga, my weight, na parang tumaba ka na naman, or like, or like they're asking me kung ano nang next with my career, blah, blah, blah. And I just, I don't know, it made me feel small. Parang ganon. Oh, and gets actually. And actually, guys, there are different kinds of parang toxic behaviors talaga, which we have here. Ayan, ang sabi nga dito, the criticizer. Ayan, if you can relate, comment down below kung anong type of toxicity yung na-experience niyo. Ito, the criticizer always finds faults and points out your mistakes. Parang ganun ba yung sa'yo? They criticize your choices, appearance, lifestyle, or achievements, making you feel inadequate. That's what you exactly said. Oo. Na parang you feel small because like parang they comment on your weight, on your current situation. Pero meron din akong Emma na relative. Okay. Na, basta parang nanood siya ng performance ko. Mhm. Tapos, nanood siya ng performance ko. Tapos, syempre, may mga kasama din ako doon ibang tao. Tapos, nung nagkita kami after, nag-comment siya na ang galing nung mga kasama ko na kumanta sa ganitong part, ang galing nila dito, ang galing nila dito, ang galing nila dito. Tapos ako parang, sabi ko sa kanya, ako sa akin, wala ako bang part na nagalingan ka sa akin. Tapos Okay. parang, ang pino-point out niya lang daw is parang, para ma-motivate ako or parang maggalingan ko din dun sa mga aspects na yon. Tapos ako parang, ang ganda din sana parang asarap din sana sa pakiramdam if makakarinig ako ng positive comment about me. Yung ganon. Yeah. Yung mga ganon. Yeah. Gets. Ayan. The manipulator, this relative tries to control or manipulate you, often using guilt, shame, or emotional blackmail to get their way. Baka ito yung sa mga, say for example, hindi niyo ako iniisip kasi ako yung, let's say, bunso, panganay, or Ako, ang ganito, naiisip ko sa ganyan. ganito, yung mga umuutang na relative. Pwede din naman. Oo. Na hindi naiisip na meron ka din Like, namang, oo. may needs ka din naman. May Like, pera ka na, may pera ka na, mayaman ka naman, pero hindi mo kami tinutulungan. yung mga ganyan. Parang grabe, or Wala kang artista ka consent. na, tapos wala ka man lang paan. Ay! Pero Yes. para sa akin, magkaiba yung minamanipulate ka ng family mo tsaka dinidisiplina ka. Kasi Oo, baka magkaiba naman talaga yun. magkaiba yun. Yeah. And then we also have the narcissist. Everything revolves around them. They crave attention and admiration, but rarely show empathy or concern for others. So parang, it's all about them, vitamin I, gano'n. Parang, they want them to be treated that way. Meron ako naalala, yung may trend sa TikTok na yung tinatanong niya yung family members niya na if you had to warn, if someone's meeting our family for the first time, who's the first person you'd warn them about? Kaya ikaw. Kung may makakamit sa family mo, entire family mo, kasama mo mga pinsan mo, everyone, for the first time, sino yung iwawarn mo na medyo mag-ingat ka sa kanya? Siguro sa... Pwedeng ikaw. Kaya ito, depende Pero kung kaibigan ko lang talaga, siguro sa brother ko. Kasi brother ko, mabiro talaga siya. Gets. Tapos pag kunwari nililigawan ko naman, sister ko. Kasi masungit talaga yung sister ko. Okay. Baka ma-feel kasi niya na parang ayaw sa kanya. Kasi yung sister ko talaga Gets. parang hindi siya namamansin
Kung masungit ako, mas masungit yun. Oh my gosh. Ikaw. Parang pag sa mga kapatid ko, parang ako din iwa-warn nila sa mga kaibigan ikaw? nila. Oo, kasi ganun din ako eh. Mas strict ate ako eh. Like, as in Oo. parang whoever you, parang kung sino yung ipapasok mo sa buhay mo, I have to meet them. Like, I wanna see that they're a good person. They do this and that. Oh, they care about you. And then, pero pag towards ako naman sa family members ko, I think It's not necessarily a bad thing Like, meron lang kasi, may family member ka na talagang malaki yung personality niya. Alam mo yon yung parang medyo kailangan or ikaw talaga. siguro parang ako na yata. Charot. Hindi naman. Ay, hindi. Siguro lang. Oh, it's hard. Siguro sister ko na lang. Kasi parang baka magugulat yung ibang. Although parang ganyan naman din lahat ng mga bata ngayon eh. Parang ang dami na nilang alam sa buhay. Oo. Which ako, gulat ako na parang, ay, alam nila yung mga bagay na ganito. Mm. Ganito. Okay, anyways. Ako din, sabihin ko din sister ko. Mm. Kasi ako parang medyo people pleaser ako eh. Tapos parang siya hindi. Mm. Parang din siyang si Ate Nice. Parang pag ayaw niya, pag gusto, nasa labas kami. Pag gusto niya na umuwi, uwi na siya. Gets. Pag ayaw niya pumunta, di siya pupunta. Tapos, like, or halimbawa yung mga, yung mga bata pa kami, tapos yung pipilitin ako na kumanta ganyan. Siya hindi, kapag ayaw niya, hindi mo talaga siya mapipilit. May mga ganun. Yung strong yung personality niya. Gets ko. Eto, may tanong ako. Kung yun yung mga taong iwa-warn nyo, sino naman yung excited kayo na ipakilala? Okay. Kunwari, may papakilala kang friend sa family mo. Kanino ka pinaka-excited na ipakilala yun sa family member mo? My mom? Or aside from myself, of course, I'd say my mom. My mom. Ikaw, Thea. Ako, una ko naisip, actually both ng parents ko eh. Masaya ako pag nami-meet ng friends ko kasi yung mom ko. Kasi feeling ko madami silang matututunan. Like, financially. Feeling ko pag nakausap nila yung mom ko, marami silang, Tapos yung sa dad ko naman, kasi yung dad ko, parang kahit sino kaya niyang kausapin. Kaya niya ng topic. Gets. Ganon. Tapos yung dad ko kasi parang when he talks to you, parang he's like genuinely interested in getting to know you. So, ganon. Ayun. Yeah. Ako, mom ko. Ikaw? Ako, dad ko. Okay. Ewan ko kasi feeling ko parang every time na nagpapakilala ko ng someone sa dad ko, parating sinasabi nung pinapakilala ko na, nagmana ka sa tatay mo. And every Cool time kasi na si Tito sinasabi nila yun, natatawa ko. And parang Love you, na-amaze din ako. Hi pa! Hello! Ito, the gossiper. They spread rumors, share private information, or talk behind your back, often stirring drama or causing conflicts within the family. May ganyan ba kayo? Wala. In fairness wala naman pa sa amin, walang ganun. Parang kung ano yung nangyari within the family, it stays within the family for the most part. Kapag if it's like really sensitive things. Eto, the drama magnet, always involved in some kind of crisis or drama, and they expect you to drop everything you deal with to deal with their problems. I think towards my mom, ganito ako. Like, sa kanya ako nagdadrama. Like, in terms of, or like sa dad ko, ganun. Tapos parang ine-expect ko na talagang kakausapin niya ako, tutulungan niya ako na parang So, parang sa POV siguro ng mom ko, ako yung drama magnet niya. Kasi every little thing that I have, I really like open up to her. And then, tapos pag hindi niya ako sasagutin or like hindi niya ako tutulungan, I'm gonna be like, Mom, like, can you just can you just listen to me? Can you like help me out? Like ganito, ganyan. So parang, I don't know, siguro kasi parang like best friend ko rin siya or something. That's why. Love that. Ako feeling ko hindi din ako makarelate kasi parang sa bahay namin halos lahat is
allergic sa drama. Pero it doesn't have to be I like a mean, serious drama I mean, talaga. gets ko yung sinasabi mo. Pero parang sa family namin, like, Kanya-kanyang deal. parang ang isang bagay na hindi masyado na pag-uusapan is yung emotions. Okay. Sa family Same. namin. 'Di ba? So parang since pag nasa bahay ka, parang feeling mo, lahat kayo okay. Gets mo? So parang wala talagang drama. Gets my mo? mom, when she's like not feeling that good, she's gonna like tell me like parang And I'm not okay. feeling ko parang tingin ko na medyo may mali din dun. Kasi na-experience ko na din yung, kunwari, yung mom ko, makikita ko, nagtatago siya, umiiyak. Yung mga ganung bagay. So, para sa akin, parang, mas maganda talaga pag napag-uusapan. Pero dapat hindi mo i-magnet yun. Yeah, that's true. Kumbaga, wag lang like big things or Yeah. something. And yung mahirap kasi dyan, yung kampihan eh. Yeah. Lalo na kapag family, kampihan. So, yun din yung iniiwasan namin. Eto. Gets. The jealous relative resents your successes or happiness and may subtly or openly try to bring you down out of envy. I think sa amin wala naman. Na openly That you know of or Oo. like something. Baka mga medyo distant relative, baka meron. Pero parang sa immediate family ko, parang wala naman. Parang happy naman lahat Yeah. for me. At happy din naman ako for them. Yeah. Kayo ba? Parang wala naman. Well, ako may experience din ako, pero hindi naman na sinusubukan na ibaba ako. Pero na-feel ko lang sa kanya, like, meron relative ko, family, sinabi niya sa akin na, ayaw kita kasabay sa gym kasi feeling ko, ang liit-liit ko. Ganun. Di mo naman yun kasalanan. So parang, hindi But yeah, naman... gets. Oo, gets. Parang ikaw patuloy yung yung parang na ka sa sarili mo na ikaw yung nahiya. Yeah. Gets. Eto, the user only contacts you when they need something, money, favors, or connections. They rarely show interest in you unless there's something in it for them. So, something beneficial lang. They contact you. If ganun lang. Meron ba kayo? Yikes. Parang hindi, like, hindi naman. Mhm. Hindi naman siya to the point Wala naman na- siya makukuhang money sa akin, so huwag na lang nila kayo contact. Ako din wala din. Kasi ganun din, Thea eh. Wala akong pera. Alam naman nila na they can't get anything, you know. Baka ako pa yung... meron tayo, Ayan, meron the din, victim. Always plays the victim and never takes responsibility for their action. They make you feel guilty for their problems and expect you to fix them. The victim. Grabe, ang dami palang toxic, ano yun, no? Mga type. Actions. Yeah, we're blessed na hindi tayo masyado nakaka-relate. Yes. So, dahil wala Yes, tayong masyadong thank ganito. God. Pero I'm sure maraming mga Ayan. ganito talaga. Ito, the boundary breaker constantly oversteps boundaries, whether it's invading your privacy, offering unsolicited advice, or pushing you to do things you're uncomfortable with. Wala naman, wala. Parang wala naman. Wala naman. Wala ako. Hindi ko naman na-experience yan. Yeah. Eto. Passive-aggressive. Instead of communicating directly, they express their anger or resentment through subtle, hurtful comments or behaviors. Wala din. Very upfront, again, very upfront. Sa inyo? Oo, kasi parang whenever we're feeling like ganito, ganyan, sabihin namin, oh, I'm not feeling well right now. I'm not in my good position. Just mainit ulo ko. Just don't. You know? Agad gaganon. The Walang enabler. pumapasok. Supports or encourages bad behavior Competitive in relative. other family members, like making excuses for harmful actions instead of confronting them. Naalala ko lang yung the enabler. Kasi yung relationship namin ng sister ko, pero hindi naman ito yun. Like, siya yung pag may gusto akong gawin, tapos hindi ko masabi sa parents ko, siya yung enabler. Parang yun naman yung concept nung sa ate ko. Parang siya yung, dahil malakas siya sa mom and dad ko,
siya yung parang bridge ko Yeah. para makuha kung ano yung gusto ko. Wait, parang nakarelate tuloy ako dyan, Oo. Vince. Bakit? Before, never ako, kasi strict ate nga. Never, ever. Pero, kasi syempre kaibigan ko naman si Vince, ganyan, nagsishare ako din sa kanya paminsan, kasi may mga kapatid din siya. So, tinatanong ko sa kanya paminsan on how I would deal with my sister, yung second sa akin. Kasi yun na yung 14 years old na ngayon na talagang, alam mo yung dami niya ng alam na parang as an Sobrang ate. liberated. Dami niyang Oo, gusto. As an ate, parang, bakit ba? Pwede ba, can you just act your age? Parang ganon. Eto si Vince, nag-advise nga siya sa akin na parang, hayaan mo lang kasi the more, hindi naman hayaan, i-guide mo lang. Pero kasi the more you like try to make sakal or like try to, Like control control. her, the more niya yan gagawin. So parang ngayon, nagigets ko yung parang sinabi mo na ate mo na parang hindi siya nagsisnitch on you or like hindi niya sinusumbong yun sa parents mo kasi ganun na ako ngayon sa sister ko. Like may mga ngayon I get it. naging open na siya, which I'm really Diba? happy. Sabi ko sa'yo Open. eh. Like, she would just randomly, like, message me, like, in the middle of the night. I hope my mom doesn't see this, but I'm just making this up, Mom. This is not true. She would message me, sending photo of where she is, like, maybe nasa party siya, or, Yeah. or ganito, ganyan. And then, it just makes me happy kasi ina-update niya rin ako ngayon ng photo na just got home randomly without me asking. Ayan, just got home, I'm safe, ganito, ganyan. So, ayun, nagigets ko. So, at some point, nagiging enabler ako, but rest assured that I'm still here, like, always guiding her all throughout. Yun lang. Yun nga, just make sure na parang, kunwari, like, hindi mo naman talaga mapipigilan, kunwari, yung kapatid mo may gustong gawing isang Yeah. bagay. Tapos, alam mo naman that's na so true. tipong, hindi, wag mo gawin yan. Pero hindi mo masabi sa kanya kasi, alam mo yun, parang yung pwede mo lang sabihin is yung mga pwedeng consequences kapag ginawa mo yan. Yeah. Diba? Hi, Lily. I love you. Okay. Nakarelate din ako kasi yung sa sister ko din na lalo na nung yung parang biglang high school na siya, tapos mga ganyan ding age. Diba? Tapos nakikita ko na yung lumalabas-labas na rin siya. Tapos minsan nagkikita pa kami sa labas. Yeah. Pero magkaiba kami ng circle eh. Kasama niya yung friends niya, kasama ko yung friends ko. Tapos yung hindi mo mapigilan na tignan sila kung ano yung ginagawa nila. Tapos minsan may mga parang dapat mong ginagawa mo yan. Parang I don't agree Yeah. with that. Pero dumating din ako sa point na I had to yung parang Swallow na talk to lang. myself na, girl, ginawa mo rin yan. Okay. Dumaan ka din dyan. So, in fairness naman, talagang yung parang ngayon, siya na yung sa kusa siya na naging yung responsible siya with yung mga ganong bagay. So, parang, okay, sige. Yeah. At least. Oh, Eto- andun ka lang to guide. Yeah, nandun ka Correct. lang to guide. Eto din guys, meron akong i-share sa competitive relative. I don't think like family relative siya, that type of situation. Pero yung everything is a competition. They downplay your accomplishment and constantly try to one-up you or others in the family. Kasi I have my mom's friend, I don't think best friend siya, pero close niya. Yeah. And then she also has this daughter. Oo. Tapos na parang almost ka-age ko. Ganon. And then parang, like pretty, talented. Yung mga ganyang bagay. So parang, nung naging artista ako, parang masyado niyang dina-downplay. Like, di ba tayo, parang proud tayo na parang it's a success for gets. us. It's a nice, level up, ganon. Kasi I get to do what I love doing. And then parang siya, parang dina-downplay niya. Tapos parang at some point low-key compare na parang, ay, ganito yung anak ko, ganyan nga, bakit mo pina-artista, hindi yan magiging successful, yung mga ganyang bagay. Gets. Oo, like, she's just gonna, blah, blah, blah. So, parang, yeah, I could relate to this. Not literally a relative, but like a friend, family friend type of thing. Yon. Gets. Kayo ba? Ako may naalala lang din ako na ganyan din. Friend din. Oo. Friend, family, well, not family friend. Basta parang nakasama lang din ng family. Tapos, ganun din, binabelittle din Diba? yung show business na parang, tapos na ba yan study, ganyan. Wala na. Nandyan na siya eh. May hilig na yan sa pag-artista, blah, blah. Tapos ako parang, ito naman yung gusto ko. Masaya naman ako.
Yeah. Yeah, gets. Pero with all that being said, do you guys believe ba na it's okay to cut off these type of people in our lives? Kahit relatives mo pa sila. Relatives or family or friends ba ito? Yes. Oo din. Yeah. Ako din, I honestly think yes. Why? Kasi parang, for me, parang wala namang perpektong buhay meron at meron talagang like, may mga magsasabi ng mga bagay-bagay na ayaw mo marinig. And, hindi porke ayaw mo marinig yan, mali na kagad yun. Okay. So, parang, ang gusto ko lang is minsan talaga kapag may sinasabi sila sa una, negative, pero pag ano mo lang siya, like, alam mo yung pinalipas mo lang kung ano yung sinabi nila, baka iba na yung tanggap mo dun. One on ear, out the other. Yeah. Totoo naman. Ako din, pro cutting out toxic people in my life in general. Kasi I honestly believe that if someone doesn't serve you anything good in your life anymore, like they're just literally toxic always, all the time, what's the point of them having you in your life, diba? I mean, Yeah. it's okay to be like civil with them. Hindi naman necessarily kailangan magkaaway kayo. Pero, lesser contact, yung mga ganyang bagay, lesser times to deal with them, yung mga ganun lang. Ako, I That's think, part of self-love. like, life is too short for you to have to deal with people na, whether it's family or not, na walang ginawa kundi to make you feel bad. So, yun. Ito, meron tayong mga Reddit stories. Ito, my whole family humiliated me for choosing computer science. What? Bakit? Okay, Bakit? ikaw. Ayan. Hello, I'm an incoming college student. Gusto ko talaga mag-pursue ng computer science since passion ko talaga mag-code. Ever since I was young, I was praised by the whole barangays and my family for being smart. I was consistent honor student kasi and being good at art, and they would assume that I would pick any medical engineering programs in college. Then suddenly nagulat ang family members ko when they knew na I will be pursuing computer science, and lahat sila nagalit kung bakit yan yung pinili ko. Kung ano-ano lang sinasabi nila na pangit raw yung course ng computer science, even saying nonsense things like wala raw mararating sa kurso na yan. Si nag-comp-sci pero wala na siya ngayon, wala. I tried to convince them that the course is not what they expected dahil gusto raw nila ako mag-pursue ng engineering at nursing kasi ayaw daw nila mapahiya na may family member na nag-pursue ng computer science. And this is the part na nalaman ko na alam pala ng buong kapitbahay ko sa pipiliin ko na course at pinagtatawanan pa ako as my grandmother said. Suddenly, my family threatened me na hindi nila ako susuportahan kung yan ang pipiliin ko. I don't have enough supplies kasi especially laptops and PCs for this course. That's why nagdadalawang isip ako. They offered me to pursue it instead and it left me off guard kasi bakit naman nila sasabihin na pangit ang comp-sci as a course if medyo pareho lang naman and ang IT and ang comp-sci when in terms of learnings. Mas malaki lang nga ang job opportunity sa computer science compared to IT. I tried to tell them about this but ayaw nila makinig. I really don't understand kung anong grudge nila including this barangay about computer science. What's so bad about computer science than IT? I would understand my family, but it will forever shock me that the people in this barangay hates computer science but loved it. Huh? But loved IT. But loved IT. Lagi mo na yun. Ang toxic kasi porket someone pursued medical or engineering courses as successful na sa buhay, while those people who pursued computer science is being labeled as wala sa buhay or walang mararating sa buhay. Okay, this is very common to family house. At nakakatawa na yung Filipino pati yung household. buong barangay nakisali Oo sa nga. usapan yung pamilya. Tsaka, computer science is a really good course and it pays really big, especially abroad. And, guys, like, nursing dito sa Philippines, it pays really small. So, parang I don't think why people, super underpaid talaga ng mga nursing, which dapat hindi, okay? Ako, Pero, para sa akin, feeling ko, yung family niya, hindi na alam kung ano na yung in in ngayon. nowadays, yeah. Hindi sila knowledgeable
Oo. And also, why do families tend to do that? Na parang they try to control. Gets ko naman na parang, kasi naalala ko dati nung bata ko, pag mga ganyang course, may mga inside joke talaga kami na, trip mo talaga mag-ayos ng computer. Ganon. Yung parang mga ganon na, alam mo yung pa-joke-joke lang, pero hindi pala namin, ngayon ko lang naisip na, nga, yung mga gino-joke pala namin dati, siguro parang na-hurt sila. Triggered ako dito talaga sa ano na to. Oo. Kasi parang, bakit ba kayo nagko-control? Ba't hindi nyo na lang supportahan? Like, why are some families so not knowledgeable about things in life nowadays? And, di ba, nandiyan naman tayo as a family to support our members. Yun naman talaga yun eh. Not to like, again, bakit nyo ba siya dinidirekta? Kasi, gagawin nyo siyang investment of some sort. Yung parang mga ganyang bagay. Tsaka ako, Diba? nasasad ako dun sa part na threaten siya ng family niya na ika-cut off yung Yeah. yung support. Like, Very ang sad ng part toxic. na yun. Like, really toxic. Like, it just blows my mind how some family members are like that. Especially like parents. Like, I don't get it. Pero kasi, hindi din natin masabi kasi malay mo yung parents niya is, alam mo yung mga parents na galing province. Kasi nagkwento sa akin yung mom ko na dati daw sa province, yung parents daw talaga nagde-decide kung anong course na iti-take nila. Gets mo? Parang wala silang, like yung mom ko, gusto naman niya parang accountant ata. Pero pinilit siya na sa nurse. So parang baka nanggaling din yung family doon. Well, I do understand where maybe I do understand where the family is coming from, but I am just triggered sa part na, is this still going on papala, hanggang ngayon papala. Yun Yun nga lang eh. yung Yun. thought na yun. Parang gets naman natin yung old school thought, pero okay, triggered lang ako kasi nangyayari pa pala. Parang may Like, ganyan pa parang- pala. Oo, dun lang naman yun. Oo, which is, sana naman, hindi na ganon. So, parang message ko lang din sa mga nanonood, no, na parang ka-generation natin. Sana we don't do this na in the Yeah. future pa. Sana we advocate for, freedom of choice din sa mga future children natin. And let's just like be happy for them. Kasi, lagi nating tandaan that when we're doing something that we truly love, we really bloom. And once we bloom, talagang dyan dumadating yung mga good opportunities talaga. Oo, may mga iba nga na, let's say, ako, graduate ako ng nursing. O bakit nag-pursue ba talaga ako ng nursing? Hindi naman eh. Nandito ako sa pag-artista because this is where I truly love being in and see how it's gone, how it's, led me so far, which are good things. And see, well, ganun din yung parents ko. I mean, they supported me. Pero binabala talaga nila ako na parang, that's what you want, go for it, we're gonna be here, pero we want you to learn and to grow talaga from your decision. So, hahayaan ka namin. Parang ganun lang naman sana, no? Pero we really prefer na sana, mag-nurse ka, mag-doctor ka, yung mga ganyan. Kasi they just want lang naman to protect me, no? From failure and all that. Pero, let your children grow, let them, kasi they will never learn if you just, hold them back. Naalala ko nga dati nung sinabi ko sa parents ko na marketing yung course ko, sinabi ng tatay ko, ano yun, magbebenta ka sa ng isda? Ganun. Siya pa magbenta daw sa palengke. So parang minsan like na-feel ko din na gusto ng parents ko na yung course is, alam mo yung pang professional. Yung kasi yung mom ko kasi cum laude yun eh. Pero yung tatay ko, kung saan ako nagmana, yun, hindi din siya nakagraduate. May talaga kung saan ako nagmana. Yun, Okay. siya hindi nakagraduate. Ako nakagraduate naman. Yun nga. Sabi kasi niya, yun daw yung pangarap niya eh. Makagraduate daw yung 3 anak niya. Pero tignan mo naman si Tito Waling, kahit eto din, hindi siya nakagraduate, pero ginawa niya kung ano yung gusto niya, which is the business. Tignan mo kung nasan siya ngayon. Yes. Diba? Yes. So, yan yung sinasabi natin. Hindi mo alam. Kasi education, hindi lang naman yan, yan lang yung factor kung makakasucceed ba yung isang tao. Nasa diskarte din yan. At sa Totoo. how they believe and see themselves. And sa mga Yes. taong nakakasama mo din. Mm-mm.
That's true. They also like influence. O, ito naman, oh. May isa pa tayong Reddit story. Gusto nyo ba ako nang basa? Yeah. Go. Ganito din ba family nyo? Tama lang ba na mainis ako? Tama lang ba na mainis ako sa pamilya ko? A little background. Nasa US ako ngayon. Nadala ako ng mama ko dito dahil minor pa ako noon and naiwan yung iba kong mga kapatid. Then nakapag-asawa ako ngayon ng Amerikano. Bunso ako sa amin and nasa early 20s pa lang ako. Grabe, early 20s. Mga ka-age siguro na. Natin. 2 years na ako dito and grabe, manghut-hot ng pera sa akin ang mga kapatid ko. Nung nag-work ako, halos lahat ipadala ko. Tapos ang dalas pa nila manghingi. Nung bata ako, wala akong natanggap sa kanila kundi pambubugbog. Iniwan ako ng mama ko sa kanila para mag-abroad. Tas yung papa ko is wala na. Tas ngayon, nag-aaral ako. Pinahinto ako ng asawa ko magtrabaho. Tapos hingi pa rin sila ng hingi. Nakakawalang gana na rin umuwi dahil puro pera lang or pasalubong. Nabong, Lol. Taas na. Puro pera. Pera. Puro pera lang or pasalubong, lol. The R is missing. Tataas ng expectations. Minsan nag-aaway kami ng ate ko about sa pera and sabi niya sa akin, dapat tulungan ko sila. Ganun naman ginagawa ko. May feelings. Abot sa mga kaya ko, nakalimutan ata nila na nagsisimula pa lang rin ako. Tama ba na mainis ako or selfish ako? Minsan iniisip ko talaga yung abuso na nakakanasan ko noon at di ko maiwasan na mainis sa kanila. Asawa ko lang nag-work ngayon. Wala namang problema sa kanya na tumutulong pero mga sis, ako na nahihiya. That's what you call the manipulation kanina, diba? They manipulate her through like emotions Yeah. and guilt. Pero that's so common. Very Sobrang much. common, lalo na sa yung mga nag-a-abroad talaga. Tapos, biglang ang ending, default sila na yung provider bigla. As in, lahat. Meron ako mga kilala na, di ba kasi yung parents ko nasa Qatar, like may mga kakilala kami na nagtatrabaho din doon na as in, hanggang mga pamangkin nila, sila yung nagpapaaral. As in, parang, Yeah. ganun talaga yung kultura natin. At ako, tama lang na mainis ka. Oo. Tsaka, kung naisip mo na selfish ka, ano na lang kami. Charot. Na hindi talaga nagbibigay masyado sa pamilya namin. Pero kasi sa kanya kasi, talagang hinihingan siya. Oo. Parang obligado ata Oo, siya. obligado siya. Kasi talagang hinihingan siya ng mga... Tsaka nakakatawa pa kasi bunso siya. Oo. Tapos ang ending, siya pa yung naging provider. May mga iba nga, di ba? Naririnig nyo ba na parang binubugaw sila ng parents nila sa mga ibang tao? Ay, mga ganyan bagay. Pwede ba yun sabihin? Cut nyo na lang. Oo. Ngayon ka pa nahiya sa camera. Ako, wala akong ma-advise. Like, wala, siguro. Kasi ang hirap kasi family mo yun, ikaw. So, depende din sa'yo. Ang advice ko na lang siguro dun sa mga ate at kuya mo, magtrabaho naman kayo. Oo. Like, ako, if I were in your situation, ako talaga, since nasa ibang bansa naman na ako, magdi-distant talaga muna ako sa kanila just to, if they don't really know how to listen, hindi na ako magsasalita. Like, if I've done all the right things that I could do, I'm Yeah. just gonna distance myself and then help myself first, and then eventually kapag talagang sobrang stable na ako, I think that's the time na babalikan ko na lang talaga sila, wherein, alam mo yun, tulong na gets. lang ako ng freely. Parang ibibuild ko na lang muna talaga sarili ko, and then, that's the time Hindi na, nga siya nag-work Nag-aaral pa siya kaya nga So, Tapos yung pinagkukunan pa ng money is sa asawa Yung sa niya. asawa niya. yeah. Buti na lang mabait yung asawa niya Oo. kasi sabi, wala naman daw problema. Pero gets ko yung syempre ikaw na din yung mahihiya na Oo. parang ikaw lang yung Yeah. pinakasalan niya ang nangyari kailangan mag-provide Yeah. sa buong family. Also, eto nga yung sinasabi nila, 'di ba?
I'm not victim blaming here ha, pero you get what you tolerate. Yeah. Like, I wouldn't say na, parang at some point na-tolerate niya din kasi pinapatulan niya eh. Yeah. 'Di ba? So parang kung ako sa'yo, if you don't want that to happen, put boundaries na. Yes, Don't tolerate boundaries. and all that stuff. And, alam mo yun, ganyan. Wala naman silang magagawa sa pag hindi mo na sila inano eh. Or siguro, like, more, yung medyo mas practical din na pwede niyang gawin, like, magbigay siya ng ultimatum na, okay, sige, hanggang ganitong buwan na lang muna ako makakapagbigay. So, ngayon pa lang, mag-start na kayo mag-prepare. Like, Oo. mag-ipon na kayo, mag-isip na kayo ng iba pang ways na makaka-earn kayo ng money, ganyan, para ma-budget nyo na. Kasi hanggang ganito na lang na buwan ako magbibigay or, ano mo yun, ganun. I don't know. It's hard. Yeah. Pero ayun, kayo ba, ay, syempre ninyo naman yung na-experience. Kaya I guess we could say na we are grateful. Yeah, Kasi yeah. hindi ganun naging yung family natin. Tama? Yeah, for show. Oo. And siguro ako, for me, masasabi ko lang is, kayo lang makakapagsabi niyan kung paano nyo, like, aaksyonan. Yeah, Kasi, every family has different dynamics. Yeah. And, para sa akin, hindi lahat applicable na Correct. pwede namin sabihin. Yeah. Totoo yun. And, I think we're pretty much done with this topic. May Yes. mga, yun na ba yung mga messages Just nyo? make sure na parati kayong open, makinig, and umintindi. Kasi Yes. kahit anong mangyari, pamilya mo pa din yan. Yes. But also, pag ikaw yung toxic na yun, or ikaw yung Oo. Check yourself. check yourself and lagi mong tandaan na you really can't depend on other people kasi may kanya-kanya tayong buhay. Yeah, you can ask for help pero wag mong obligaduhin na At wag mong Yung- abusuhin. abusuin yung ano na yun. Oo. Mhm. Mama ko lang naman inaabuso sa mga advice. Oo. Parang nagagalit ako sa kanya pag hindi siya nag-advise. Oh, at ngayong magre-reunion na, sana let's be mindful Yes! with our words. Ayun, Yes. dahil minsan nakakasakit tayo doon sa mga maliliit na comment, ganyan. Tsaka kahit family, tao pa rin sila. Yes. Okay, Totoo. napupuno din sila. Okay, at na ano din sila. May limit din yung bawat baso ng mga tao. Kaya, let's be cutesy and mindful na lang. And Yes. demure din, di ba? Yes. Okay, maraming salamat mga ka-triggered. Again, you can actually like keep listening to all of our chicas here at ATM YouTube channel, Apple Podcast, Spotify, Audible, ATM official Facebook page. Ayan, at of course, thank you again to Aqua Party Club. Ayan, located yan dito sa 1917 Adriatico Street, Malate, Manila. Come visit them here, guys. Pag may mga celebrations kayo, 'di ba? Oo, lalo na holidays na, malapit na pa-party-party tayo. Anyways, ayan guys. Bye! See you Thanks, next everyone. time. Bye-bye! Dive into freedom. Dun, dun.